Mga kababayan, BSKE update. Ngayon naman po pakinggan natin yung side ng mga pro-postponement ng BSKE. Ito yung mga explanation na medyo magulo. Explanation ni Senador Escudero. Pakinggan po natin. Pero kung ngayon po natin sisimulan, medyo walang dahilan ng Kongreso muli, nandito man ako, wala na muling baguhin yung term o i-postpone uli. Pero kung gagawin po natin yan ng sisimulan natin ngayon, sabay na naman po yan ng 2031 eh. Hindi po ba? So baka magkita-kita ho kayo uli o tayo uli, hindi ko po alam. Kaugnay ng Teka lang. Medyo hindi ko lang nagets kung anong pinupunto po dito ni Senadores Cordero, kung ano yung magsasabay ng 2031. Kung pinupunto niya yung pagsasabay ng national election sa BSKE, hindi po yung magsasabay kasi ang magiging national election ay year 2028. So, every 6 years yun, di ba? 28, 29, 30, 31, 32, 33. So, 2034 pa. Ano pong sasabay sa 2031? Wala naman po eh. Kung magkakaroon po ng BSKE ngayong 2026, 27, 28, 29, 30, 31. Wala naman po national election ng 31 eh. 34. Tuloy natin. Kaugnay ng parehong is. I just have one question, sir. Do you agree with 5 years instead of the current 4? The term, again, no, the term should be determined by other factors, no? As mentioned already by the SK representative, no? There are preconditions also, no? Extending the term does not guarantee all of those reasons of improving efficiency or delivering of basic services or doing their job. Let me correct you, sir. My bill does not extend. My bill fixes. I didn't cite the oil crisis. I didn't cite budgetary considerations. It was in the first bill, postponing. Yeah. So we're not extending, we're fixing. So my question is, what is the position of NAMFREL with respect to a 5-year term? Is it a good thing or a bad thing? Do you want it longer? Do you want it shorter? I think 5 years is enough, no? Because you also have to consider also the other terms of the local government officials who has a fixed 3-year term. So magsasapaw. Just on that point too, if 5 years is good enough compared to the current 4, 3, your position is to decouple it and file a separate bill on fixing and simply continue with the elections in November. That's correct, sir. So it's like, for me, the way I look at it, it's like postponing the right thing for a future time. So in other words, magsisimula yung 5 years sa 2026. Yun ang sinasabi niya, di ba? Yes. Ang problema sa postponing for 2026, bahagi po yun ng fixing ng term para hindi na muling ipopostpone kasi pagdating ng 2031, sabay na naman ang election. Mabibigyan na naman ng Kongreso ng dagdag na, hindi ba? Yeah. Ngayon, kung kinumpute nyo kasi, again, why postpone doing the right thing? Di ba? Kung tama yun, kung maganda, kung maayos, huwag na natin pagpaliban. Ngayon, agad-agad, dapat nga, kahapon pa eh. So kapag ngayong taong ito, matagal magsabay sa parehong taon ha, pag binilang po ninyo. I don't know who is a math wizard, give the permutation. Kung sisimulan natin, Teka. Medyo magulo yung medyo part na sinasabi doon ni Senador Escudero eh, no? Kailangan pa ba magmat? No, kung magmamat yan, hindi na po yung totoong issue ang nagiging problema dito. Ang nagiging issue po kasi dito kaya gumugulo ang termino ng mga barangay officials dahil sa papuspon-pospon yan, yung mga series of postponement. So hanggat lagi pong nagpo-postpone yan, talagang apektado ang mga termino, lalong-lalo ng mga incumbent. Di po ba? Imamat nyo pa. Ang pinag-uusapan natin dito kung dapat na bang ituloy itong nakatakdang BSK isa. Itong November na no? Kailangan na itong ituloy. Sa ganon, sabi nga ni Senador Escudero, yung kanyang bill daw ay hindi pag-extend
kundi pagpipix. Bakit hindi pa ba-fix itong term setting bill na RA 12232? Yun na nga yun eh. Term setting bill na nga yun. Tapos ngayon, term setting bill na naman. Parang inulit lang. Iniba lang, no? Fixing of term. Pareho lang po yun. 2026. Pero kung sisimulan natin ang 2020, matagal-tagal kung every 5 years bago tumugma muli sa local ang barangay elections. Na nakita natin, kung titingnan natin ang kasaysayan Section Alvia, tuwing natataon ng local elections at national elections, doon pinagkakainteresa na i-postpone eh. Yun yung unang makalintal decision eh, hindi po ba? That's correct. Kaya nagbigay ng guidelines ang Supreme Court kaugnay sa pag-postpone. Pero kung ngayon po natin sisimulan, medyo walang dahilan ng Kongreso muli, nandito man ako o wala na muling baguhin yung term o i-postpone uli. Pero kung gagawin po natin yan ng sisimulan natin ngayon, sa Teka. So, nandyan ba siya o wala? No, wala na siya magagawa. Kasi ang pinupunto dito, kung itutuloy o i-postpone. Tama naman po yung sinabi mo, Senador Escudero, na simulan na ngayon. Kailan pa gagawin yan? Simulan nyo na ngayon na ituloy na yan para yung mga susunod, no, saktong-sakto sa kanyang schedule every 4 years. Kung gusto nyo pa rin pong palawigin, ituloy nyo, sabay nyo gawin 5 years. O, 2026, 27, 28, 29, 30, 31 ang BSKE. 5 years, pwede nyo naman pong gawin yun. Kung ipopospone nyo yan ngayon, mas gugulo. Mas gugulo lamang po. sabay na naman po yan ng 2031 eh. Hindi po ba? So baka magkita-kita ho kayo uli o tayo uli. Hindi ko po alam. Kaugnay ng parehong isang concern ko doon sa Liban. Sinubukan namin i-address yung dagdag na 2 taon sa pamamagitan ng pagsabi na ito'y bilang term ng isang barangay official. Pero pag tapos na siya dapat dito sa dagdag na 2 taon, tapusin niya na hanggang sa 2028. Pero kung first term pa lang siya, considered second term niya na pagtakbo niya muli ng 2020. Considered third 2028. So bilang. Kung graduate na siya, kung second term na siya, considered third term niya na to. At hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028. Kung graduate na siya dapat, extended talaga siya. So, iba't ibang sitwasyon ang kakalabasan para patasin natin. Yeah. Para yung mga ex-kapitan at kagawad o ex-kagawad na gusto magkapitan, may nakuha din sila. Hindi puro benepisyo ng extension lang kung sakasakali na epekto ng pag-fix ng term. So, yun. Tapos na pala dun yung pinaliliwanag ni Senador Escudero na medyo may parte na magulo. At pinaliliwanag pa rito yung magiging epekto sa mga magiging termino. Talagang uulit-ulit yan na magugulo kung patuloy kayong postpone ng postpone. Sabi niya na rin niya sinabi na gawin na ngayon. Ano pa bang kailan pa gagawin yan? I-fix nyo na yan. Gusto nyo nga 5 years nga, kahit 6 years pa o 7 o 10 years. I-fix nyo na yan ngayon. Ituloy nyo na ngayon 2026 yan. So, ang pinakapunto natin dito mga kababayan ay mas lalo lang at paulit-ulit lang na magugulo ang termino ng mga barangay officials ko. Paulit-ulit itong postponement. Hanggat hindi natutultukan, sabi ko nga noon sa mga dati ko naging content, no? Okay yung term setting bill, yung 4 na taon. Basta, yun at yun na ang susundin kada 4 na taon. Hindi na po yun magiging magulo. Ngayon, nagdadagdag sila ng 1 taon, gusto 5 years. Hindi pa nga nasusubukan yung 4 na taon, gusto na naman 5 years. Diba? Pero kung talagang gugustuhin nila yung 5 years, mas maganda yon. Mas makakakilos yung mga barangay officials sa loob ng bawat isang termino nila sa kanilang mga ordinansa, sa kanilang basta kasi mas may panahon no? Pwedeng matapos yung kanilang mga proyekto. No? Pero tama yung sinabi niya, simula na ngayon. Ituloy na ngayon ng mga susunod ay every 5 years na. Kung ipupustro nila ang termino na 5 years. So, ayan po ang ating punto ngayon. Mag-aantay ulit tayo ng
update, yung mga susunod na pagdinig kung saan nga talaga hahantong itong postponement nito ng BSKE. Kung yun na nga, kung ipopostpone, gusto nila 2028, di pa natin masabi kung saan ito hahantong. Mag-aabang na lang tayo. Titingnan natin ang mga update at ipupunto natin palagi. Kasi ako, sabihin ko sa inyo, mas gusto ko na matuloy yan no? Kasi dapat i-fix na talaga yan At kung gusto nga pahabain, di bahala na kayo dyan. Pahabain nyo, basta ituloy nyo lang. Tuloy palagi sa nakatakdang panahon. Yung naaayon sa batas. Okay? Please, subscribe, comment kayo dyan, and share palagi ng ating mga content para malaman ng iba. Kasi iba baka hindi pa aware sa nangyayari sa BSK. Nasa susunod, God bless.